marami pa tayong dapat kalkalin para mapuno ang halos 22.4 billion pesos na MOOE budget ng Congress for 2025. Yan siguro ang dahilan kung bakit paborito ni Martin at Yeda Romualdez ang MOOE. Kaya between 2022 to 2025, tumaas ng 8.8 billion pesos ang MOOE allocation ng Congress. For the first 4 years of the Duterte administration, ang nadagdag sa approved budget ng Congress from NEP to GAA ay gumalaw lang between 1 billion to 1.75 billion pesos. October 2020, naging chairman ng account si Paulo Duterte, anak ng presidente natin that time, Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng say sa naging budget ng House for 2021 kung saan umabot ng 3 billion pesos ang nadagdag mula sa NEP hanggang sa GAA. At pagdating ng 2022, presidential election year yan, usually lumalaki ang budget ng House kapag election year dahil nagiging busy sila at nagkakaroon sila ng pagpapalit ng staff kapag may mga bagong pasok sa Kongreso. So, from 15.57 billion pesos na proposal sa NEP, naging 21.57 billion pesos ang budget ng Congress sa GAA. Ibig sabihin, nagdagdag ang Accounts Committee headed by Pulong Duterte ng 6 billion pesos. Medyo nakakagimbal, di ba? Take note though, recovering pa tayo sa pandemya at that year. At dahil presidential election year yan, alam ng House leadership na pagdating ng June 2022, ang makikinabang na sa budget na yan ay ang 19th Congress. So ang nagmana ng budget na yan ay ang House ni Martin Romualdez. So ang expectation, bababa even a little ang budget ng House. No. In 2023, the first fiscal year na ang in charge ay ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. From the President's proposal of 15.97 billion pesos, nagdagdag ng 12.04 billion pesos ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. Kaya kumapal ito to 28.01 billion pesos. Doble pa sa dinagdag ng House when Pulong was chairman of accounts. And in just 2 years, in 2025, lumobo to 33.67 billion pesos ang budget ng House. Pinakamalaking paglobo from NEP to GAA in history. Taong 2025, tinanggalan ng 74 billion pesos ang PhilHealth. Sa parehong taon, nagdagdag ang Kongreso sa ilalim ni Martin Romualdez ng 17.32 billion pesos sa sarili nilang kaban. Tinalo pa yung sariling record niya in 2023 na 12 billion pesos na patong from NEP to GAA. Ito ang pinakamalaking budget ng Kongreso ever. Martin Romualdez and everyone in his family and his circle who lied to us and worshipped him like he is God should never be qualified to run for any public office ever again. Dating Speaker Martin Romualdez, dahan-dahan ang pabagsakin ng mga kalaban dahil sa isyu ng flood control scandal. Welcome back to Kakibat TV. Matapos nga ang inaantay ng taong bayan ukol sa pasabog ng video ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, sa wakas ay inilabas na ng nasabing network ang video na umunoy ginamit sa pangingikil laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod nga ng pansamantalang paglaya ng PGMN founder na si Franco Mabanta at ang iba pa nitong kasama, na isa nga sa lead anchor ng nasabing video ay si CJ Hero, na kung saan maring iginit na siya ay inosente at inilirawan ang video kaugnay kay Martin Romualdez bilang isang priceless episode. Una nga sa tinalakay ng nasabing video ay ang ukol sa pera kung gaano karami ang nawala na dapat sana ang makinabang ay ang taong bayan. Gaano kalaki ang 1 bilyon? Kung sa oras
Ang 1 milyong segundo ay katumbas ng 11.5 araw. Ang 1 bilyong segundo katumbas ng 31 years and 8 months. Now this is 1,000 pesos. Kapag ibigay mo ito sa isang mahirap na pamilya, ito ay magiging pagkain para sa 2 hanggang 3 araw. Bigas, itlog, konting ulam, madaming sabaw. Kung mayroong may sakit sa pamilya, bahala na dahil hindi nakakayanin ang pera sa pamasahe papunta sa klinik o ospital. Mas lalong hindi nakakasya ang pambili ng gamot. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang 1,000 piso sa isang iglap, ubos agad. This is 10,000 pesos. Kung kumikita ka nito buwanan, mabubuhay ka. Pero survival mode. Renta, groceries, kuryente, tubig, pamasahe, kakayanin kung titipirin ng husto. Pero bawal magkaroon ng emergency. Bawal maaksidente o magkasakit. Bawal mabahaan o mabutas ang bubong. Kahit bigla ang project o gastos sa school, bawal. Walang seguridad dahil konting dagdag gastos lang, simot. Walang savings, kaya kung biglang mawala ng trabaho, back to zero. This is 100,000 pesos. Kung bigla kang magkaroon nito, makapagbibigay ng konting ginhawa o seguridad. Pwede na sa tuition, ilang buwan na groceries, pwedeng itabi para may konting ipon. Pero isang hospitalization lang, ilang araw sa ospital, tests, gamot, pamasahe, kayang ubusin ito na parang wala lang. Hindi lang ubos, minsan mababaon ka pa sa utang. This is 1 million pesos. Life-changing para sa ordinaryong Pilipino. Pwede kang magnegosyo, magpaaral, pwedeng magsimula ulit. Pero isang maling desisyon lang o sunod-sunod na problema, maling investment o naluging negosyo, unti-unti mawawala rin. Kung may 3 kang anak sa kolehiyo, 1 taon, ubos agad yan. Now this is 1 billion pesos. Ang 1 bilyon kayang pakainin ang 182,000 na pamilya sa loob ng 1 taon. Kayang magpatayo ng mahigit 1,000 classrooms at makapagpaaral ng libo-libong estudyante mula elementarya hanggang magtapos sila sa kolehiyo para ilapit ang edukasyon sa ating kabataan. Kayang magbigay ng libreng gamutan sa 100,000 pasyente, mga buhay na maaaring maisalba. Kaya nitong pagaanin ang buhay ng maraming Pilipino. Tanggalan sila ng utang at hayaan silang mangarap. Isang buong henerasyon pwedeng magbago. Kung ikaw ay kumikita ng 25,000 pesos a month, kakailanganin mong magtrabaho ng 3,333 years para umabot sa 1 bilyon ang kabuuang sweldo mo. Ngayong alam nyo na kung gaano kalaki ang 1 bilyong piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. Kung matatandaan, higit kumulang 1 linggo na ang lumipas ay itinuro ng Office of the Ombudsman bilang mastermind ng flood control scandal si dating Speaker Martin Romualdez. Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa
gumawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamayari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Ngunit ang ipinagtataka ng publiko na ilang araw lang matapos maglabas ng pahayag ang Office of the Ombudsman nang itinuro si dating Speaker Martin Romualdez bilang pasimuno o mastermind sa kontrobersya ng flood control scandal, ay may kasunod agad na kwento na gumimbal sa publiko ang pagkahuli ng founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabantan, na dating media director pala ng mga vlog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinagdiinan pa sa media ni Jose Claire Castro na hindi daw kaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa pagiging social media architect ni PBBM hanggang sa pagiging sentro ng isang multi-million extortion scandal. Sino nga ba si Franco Mabanta at paano nauwi sa male-maletang pera ang kanyang impluensya? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Simpleng tanong lang, bakit nandun si Mabanta at kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung male-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 million? Ito ang hamon ni UP Journalism Professor Danilo Araw sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos ang naging pag-aresto sa CEO and founder nito na si Franco Mabanta at 4 pang iba. Base kasi sa ulat ng NBI, bandang 5:30 PM noong Martes, nakipagpulong pa sa Manila Peninsula Hotel sa Makati si Mabanta sa mga undercover agent na nagpakilala bilang representatives ni former House Speaker Martin Romualdez. Dito raw inutusan ni Mabanta ang mga ahente na i-deliver na lang sa Valle Verde Club sa Pasig City ang pera. Isang Jardine Cristiano Serrano at Franco Jose Gallardo ang tumanggap ng mga maleta. Dito na sila sinundan ng NBI papunta sa isang function room sa loob ng Valle Verde Club, kung saan natagpuan si Mabanta, ang isa pang PGMN founder na si John Alexander Gomez at isa pang businessman na si Erickson Pacaba. Bagaman hindi parte ng board members ng PGMN, spotted si Pacaba sa 2026 kick-off party ng media platform base sa Facebook post nito. Isang kilalang social media operator si Mabanta bago pa niya itayo ang PGMN. Noong 2018, kinuha siya ni nooy former Senator Bongbong Marcos para maging bahagi ng kanyang social media team. Dito sinimula ni PBBM ang paglalabas ng kanyang weekly vlogs na isa sa mga nagtaguyod ng kanyang social media presence matapos siyang matalo sa vice presidential race noong 2016. Kita rin sa isang 2018 post na dumayo
dumalo sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday ni Mabanta. Tito Bongbong at Tita Liza pa ang tawag nito sa dalawa. Hanggang sa 2022 presidential campaign ng Pangulo, isa si Mabanta sa key figures ng social media campaign ni PBBM. Pero sa isang FB post ng PGMN noong December 2025, inilahad ni Mabanta na tila nagkaroon ng fallout sa pagitan niya at ng Pangulo. Hindi raw siya impressed sa naging performance nito sa nakalipas na 3 taon. Pero on a personal level, nakikita niya pa rin daw ang kanyang sarili bilang kaibigan ng Pangulo. Sa kabila nito, nananatili ang suporta ni Mabanta sa pamilyang Duterte. Kilala si Mabanta bilang isa sa staunch defenders ng pamilya mula pa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Naging parte rin siya ng grupo ng mga pinakaprominenteng Duterte-aligned vloggers kasama sina Thinking Pinoy, Mocha Uson at Darwin Cañete bago ang Uniteam breakup. Itinayo niya ang Peanut Gallery Media Incorporated noong 2024 at nag-ooperate sa pangalang Peanut Gallery Media Network. Ayon sa mga dokumento nito sa Securities and Exchange Commission, siya ang tumatayong chairman at presidente ng kumpanya, habang hawak ang 75.50% shares nito. Sa latest General Information Sheet ng kumpanya, 3.50% naman ang hawak ng isa pang inaresto na si Gomez. Nakilala ang PGMN sa commentaries at heavily opinionated and analytical content nito na ipinapakilala nila bilang bagong muka ng pamamahayag, at sa kanilang spills na itinayo raw nila ang kumpanya ng walang backers, heavy funding at male-maletang pera. Deactivated naman na ang Facebook account ng lead anchor nila na si CJ Hiro matapos maibalita ang nangyaring pag-aresto. Ayon kasi sa complaint affidavit ng kampo ni Romualdez, kabilang si Hiro sa mga respondent. Siya raw ang host sa 2-part video expose na magdidiin sa mambabatas, dahilan kung bakit ito umano tinangkang kikilan ng 300 milyong piso. Nagpadala pa raw ang kampo ni Mabanta ng isang 3-minute teaser para patunayan ang video na ito. At kagabi nga, May 10, 2026, ay inilabas ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang inabangang video ng publiko. Ngunit ang nakakagulat at nakakadismaya ay tila naratibo lang ang kanilang ipinakita na walang actual video para madiin si Martin Romualdez na duda ng iba na ito ay isang scripted series na kwento para unti-unting pabagsakin at idiin si Martin Romualdez bilang mastermind sa dambuhalang nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tila unti-unti nang naglaglagan. Para sa unang bahagi ng kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Nakakagalit na part ko. Inom kayo. I'm sure by now, kung hindi man ninyo napakinggan ng buo, alam ninyo na nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa nangyaring pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan under his watch. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? Ang pinapalabas niya, biktima lang din siya ng pamumulitika. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Pagkatapos pumutok ng flood control scandal last year, Sana po talaga maayos na po natin yung flood control systems natin para po sa mga baha dahil po kami po mga estudyante po yung nahihirapan. Nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. kung saan bilyon-bilyon ang nakurakot sa mga substandard at ghost projects, at kung saan ilang mga mambabatas at iba pang mga opisyal na malapit sa dating speaker ang tinaguriang contractors at congressman. Dahil sa questionableng pagkapal ng kanilang net worth o kita ng kanilang mga kumpanya
At pagkatapos mabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness, Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez. maliban sa mga nagbubulag-bulagan at mga pumaldo para pagtakpan siya, Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. it was clear to us that as Speaker of the House, he played a big role in the scheme. And for that, we all hoped he'd go to jail. Kung makikita nyo personal, si Carla Diskaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung naandito sa loob ng session hall. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Tama po, Your Honor. Tama po. I hope he does. And I hope it's soon. Because right now, ang mga nasa kulungan ay yung mga contractor, Happy, yes. yung mga district engineer, Wala naman ako ginawang masama po. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. and a very easy target, former Senator Bong Revilla. Naharapin ko ito ng walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. At ang lahat ng sisi ay sa dating Appropriations Committee Chair when all these things happened. Si dating Ako Bicol Representative Elizalde Zaldi Co. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. In his speech, Romualdez basically said three things. First, he said, For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. hindi nga siya nagsalita. But did he not hire a spokesperson to face the media and the people on his behalf while he was Speaker of the House? Kaya nga binansagan natin siya, di ba? Na speaker who cannot speak for himself. Not only did his Congress hire Princess Abante to be the first ever House spokesperson in 2025, he also hired Ace Barbers to be his personal spokesperson. Budget is not done by the House of Representatives alone. It is done by both the houses, the Senate and the House of Representatives. So why put the blame on the people in the House of Representatives? Nakailang interview si Barbers to defend him. Walang direct na transaksyon at walang direct na pag-uusap mula dito sa mga nag-aakusa kagaya ni Mr. Diskaya kay Speaker Martin at saka kay Congressman Saldico. In the Office of the Speaker is concerned sa pagiging caretaker, limitado ho sa ensuring that the services of the constituents of Congressman Barsaga will always be addressed, no? And this is on top of his colleagues in Congress like Judas Idre, Paulo Ortega, even Benny Abante defending him on many occasions and saying good things about him like he is saint to them. Speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa Kamara. Ngayon, nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. In the 19th Congress, Speaker Romualdez steered this institution with both resolve and wisdom. Under his stewardship, the House of the Representatives became a true House of the People. Kaya kung titingnan mo, ang dami-daming nagawa ni Kong Martin Romualdez nung 19th Congress na talagang masasabi mo, dapat ipagpatuloy. Yung matutugunan mo at maririnig mo yung hinaing ng taong bayan. Alam nyo, si Speaker, ang pagkakadala ko sa kanya, he is always a man that does not make his own decision, no?
he follows the rules, no? Kaya I do not think that the Speaker would be guilty of any gross, inexcusable negligence na tinatawag natin. The best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Dahil ni Speaker. Posibleng pumasok po ito bilang bagyo o maging bagyo sa loob na ng PAR. Tatawagin po ito sa local name na Tino. Alas 9 Lunes ng gabi, ramdam ang pabugso-bugsong hangin at ulan ng Bagyo Tino sa Javier Leyte. Huwag ni sa gapno, nag-look ako sa gapno. Nakayang man na ako ang papa. Sumuna na nawa ako anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkagkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. It is because of our dear Speaker. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. May mga trolls pa at influencers na binayaran, allegedly, to defend him. I actually liked how Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues. Even the minority and even the independents were supportive of Romualdez's speakership. Ang inaakusahan nila dito, si Boss Martin, sabi, tinago daw. Pero asa ng patunay na tinago talaga? Di ba ang sinabi ni Mike Defensor nung isang buwan o 2 buwan ago, nasa Marines daw. Ngayon, balik na naman kay Romualdez, di ba? Hindi nyo makasuhan si Martin Romualdez. Makalilinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez kung wala siyang maharap. Alam nyo, hindi nyo madadala sa korte yan. Kaya puro press release, puro drama lang ang ginagawa din yung dalawa. He publicly stated that he had no hand in the BICAM. Yun yung pinaka-consistent defense ni former Speaker. And fortunate for him, maybe baka yun yung reason bakit yun yung defense na pinipili niya. Talagang wala kasing malilink sa kanya sa BICAM or sa small committee. He was not silent. Hindi lang siya humarap himself. And to me, that says he is a coward. Duwag siyang humarap sa ating lahat para sagutin ang mga katanungan. I did not hide, I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. He distanced himself from the issue para makalimutan natin ang alleged role niya sa corruption. That is a classic PR crisis management move na malamang sa malamang, taxpayers din ang nagbayad. That's exactly what the Nepo babies did, di ba? They literally stopped posting their OOTDs and travels dahil umaasa sila na makakalimutan natin sila. Second, he said na ang Congress as an institution ay walang kinalaman sa project implementation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Sir, hindi naman Congress as an institution ang sinisisi. Hindi naman kung ano ang nasa papel ang kino-question. So, imbento lang namin ang bentahan ng projects? Imbento lang namin ang subasta? Puso po yung bilihan ng budget sa Congress.
Opo, ng budget po. Si Senator Marcoleta kinatest to this. Kaya po minsan paghapon papanoodin niyo po sa TV, ikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso. Yun pala, lalapitan yung isa. May budget ka ba natitira dyan? Akin na lang. 20%. Parang ganun basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Imbento lang namin ang parking fee. Ito po ay common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero 2 term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you tell us the difference Di ba yung between parking, Your and Honor? sagasa? Yung parking rep, Tiangco, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakikusap ka dun sa district congressman. Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mas matindi pala yun. Oh, Your Honor, so 2 term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi madidinig mo sa congressman nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Ang corruption ay ginagawa ng mga politiko, hindi ng Kongreso as an institution. At ginagawa under the table and off the record. Hindi sa resibo dinadaan ang lipatan ng pera. Sa maleta. Finally, sinabi niya na wala siyang kasalanan pero may alam siya. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. Wala siyang kinalaman with whatever went down, but he claimed to know many things. That if he goes down, he will not go down alone. Basically, he wants us to believe that the scheme behind the flood control corruption scandal started and ended with Zaldico, who, let us not forget, not only did he, as House Speaker, personally chose, he also promised the position to Zaldico back in 2007. 2007 tayo nagkakilala. I told you if I became a speaker, I'll make you chairman of opposition. He wants us to believe that the scheme thrived and made a lot of people in Congress very rich without him knowing. Dalawa lang ang possibility kung paanong magiging successful ang naging modus na yan, kung saan bilyon-bilyon ang nakulimbat ng mga kawatan. Number 1, tanga at pabaya si Martin. Kaya harap-harapan at garapalan siyang niloko ni Zaldico. Yun ang kagandahan po, that we have a wealth of experience. We have a wealth of leadership, full of leaders. So we can always go to them for advice, for help and guidance. We are very blessed to have leaders of that caliber with that experience. Oo, kasabwat siya at may basbas niya ang panggagagong yan dahil kumita din siya. Katulad ng sinabi ng maraming mga witness. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. I believe the witnesses. Either way, he should never be Speaker of the House ever again. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa ating susunod na video. Maraming salamat!